ito Oo, sa sa ibang mga maraming mga istasyon. programa, sa TV, online. Ma'am Glory Jane, good morning Good po. morning Si po. Xander po at si Angel. Isang karangalan na ako'y nandito. Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman ako at sa whole wide world. Ang inyong CK Albolaria, ritualista Gayumatera, baby. Opo. Opo. Ma'am, ano ho ba ang gusto niyo itawag namin sa inyo? Glory Jane na lang para rinig na rinig. Tunay na pangalan at hindi sila mai-scam dahil Glory Jane Gentolea ang nakalagay sa merkado. Ayun, opo. At sa Facebook nyo rin po, yan din po ang inyong account name. Tama po, no? Oh. Opo. Opo, Ma'am Glory Jane, dahil nga po Valentine's Day ngayon. Siyempre, hindi naman lahat masaya na meron pong kapartner sa araw ng mga puso. Paano naman po doon sa mga tao na parang hindi pa rin makaget over doon sa kanilang mga ex? Pwede ba yun? Napabalikin mo yung iyong Pwede ex? ba yun, ma'am? Meron ba kayong parang gayuma dyan na pwede ipainom ba yan? O may Iba to. ibulong? Iba to. Iba to. Meron bang ganun, ma'am? Meron. Meron talaga tayong tinatawag na pampainom, dasal, ritual, gayuma na mga gamit at higit sa lahat mga medalya na sinusuot. May iba pa nanalig talaga, babanggitin mo ng 108 times yung pangalan niya with ritual na gusto mong gawin. Mga damit na iniwan sa'yo, letrato, kandila, mga palayok, o di ba, magagandang bagay. Tsaka higit sa lahat, pag natawag at nakinig yan, swak na gayuma yan. Pero ang tanong, makukontra ba? Babalik ba sa'yo? May magandang hatid ba yan sa'yo na inagaw mo? O nakalaan ba siya sa'yo? O umalis lang siya para mag-isip at binasalan mo siya para balikan ka? Yan yung mga bagay, pwedeng pabango para pag naamoy niya, maalala ka. Pwedeng pausok sa retrato, sa gamit na naiwan, o mga walis tingting, paluin yung mga naiwang gamit, para balikan ka, para maalala ka, para higit sa lahat, ikaw lang at ikaw ang nasa isip. Yan yung mga tinatawag na hawak na ng iba, maagaw mo pa dahil sa gayuma. Pero ma'am, sino ang pwedeng gumawa? Parang yung individual ba o dapat tawagan kayo para kayo po ang gagawa noon? Kasi meron tayong tinatawag na likas na gayuma. Meron mga babae na meron talagang likas na gayuma na hindi na kailangan tumawag ng ritualista, espiritista, albularyo o tinatawag nating manggagayuma. So kami sa mundo namin, may tumatawag sa amin pag hindi na kaya ng charm, ng sariling pabango, ng sariling gayuma, ng likas na gayuma. Tatawagin lang kami pag nalaman nila na parang ang hina ng loob, parang ang torpe, parang hindi kayang magdasal, parang hindi pakikinggan. Nandun lang kami, prayer warrior ang tawag sa amin. So kami ang magdadasal para sa'yo, para meron kang tinatawag na kagrupo na magdadasal para sa'yo. Natatawagin. Hindi lang naman yung taong yun ang tatawagin mo, hihilingin mo siya. Hindi sa masama, kundi para sa puso mo, para sa pag-ibig. Pananalig, pag-ibig, at pag-alaala ng pinagsamahan, kung merong pinagsamahan. Yun nga yung susunod ko itatanong, Ma'am Glory Jean, ano? Kasi hindi ba ito masama? Kasi nga yung iba kasi parang nag-aagam-agam Baka daw kasi saan galing itong mga ganitong mga gayuma na baka in the end mas mapasama pa kung sakasakaling bumalik yung kanilang dating kasintahan. Ang gayuma nagiging masama pag nangaagaw ka ng hindi para sa'yo. Pag hawak ng iba at talagang gusto mong agawin, yun yung masama. Kasi ang gayuma ay tinatawag para mahalin ka, love you back. Mabalik sa'yo yung nawalang pag-ibig. Na fall out of love sa'yo, babalikan ka. Pero pag sinabi mong masama, ibig sabihin, dun papasok na hindi talaga siya nakalaan sa'yo. May pamilya na siya, kabit ka, gusto mong maagaw siya tuluyan, o crush mo lang siya. Yun yung masama, yun yung may karma O di ba? Hindi lang naman kasi gayuma sa tao yan Gayuma sa isang pamilya na gusto mong buuin. Isang asawa, gayuma para masustentuhan ka kasi ayaw kang balikan, wala ng pag-ibig sa'yo. Para maibalik yun, gagamitan mo ng orasyon, ng isang ritual, ng tinatawag natin na para natutulog siya, dadasalan mo siya lagi. Pwede ka rin namang magrosaryo in a good way. Hingin mo siya sa Panginoon. Yun ang gayuman natural na hiningi sa Panginoon. Ide-devotion mo siya, nobena, sisimba kada linggo, kada biyernes. Yun yung mga gayuma na tinatawag natin na mabuti, walang balik na karma. Kasi para sa mabuting pamilya, para sa mabuting puso kaisipan. Kasi pag nanggagayuma ka, meron kang purpose Meron kang tinatawag na gusto ko to, gusto kong ibalik siya para sa anak ko, para sa pamilya ko,
para sa negosyo kasi partner mo pala siya sa negosyo din. Hindi lang basta para sa kasintahan ang gayuma o sa mga walang love life kasi crush mo, di ba? Kundi para rin naman sa lahat. Para sa lahat ang gayuma, negosyo, di ba? Pag ganyan ginawa mo, meron ding bilog na buwan. Malapit na yung February 14, mag-aaraw-araw na ako, mag-3, 6, 9, 12 na akong gayuma para isipin niya ako. Magpapabango na ako, maghahanap na ako ng charms sa Quiapo kasi taga Quiapo ako di ba? Siyempre sasabihin nila, makikita ba kita sa Quiapo? Hindi, online delivery. I-deliver ko yan sa'yo. O di kaya mag-set tayo ng appointment. Tingnan natin kung para sa'yo, tanggapin mo. Ngunit kung hindi para sa'yo, may inilaan sa'yo ang may likha. Diba? May nilaan sa'yo yung may lika, kaya hindi siya naging para sa'yo. Ginising. Diba? Hindi siya para sa kamay mo, kundi para sa iba. Kaya nga ang post ko, lagi, magpe-February 14 na. Anong gusto mo? Diba? Ritual, diba? Kalabit. Kalabitin mo yung Panginoon. Panginoon, gusto ko tong taong to. Kung hindi siya nakalaan sa akin pagdating ng February 14, alam ko na kung anong gagawin ko. Maghahanap pa ba ako ng ritualista o i-let go ko? Maiba kasi nakafocus. Mahal ko kasi. Di ba? Hindi ako maka-move on eh. Siya pa rin talaga yung hinahanap-hanap ko eh. Mga ganon. Dahil ang katwiran may pinagsamahan. Ang katwiran dahil nag-last na 11 years na, hindi pa ako pinapakasalan. Bakit ba? Ano bang sundot ang kailangan? Ang gayuma ay isang pamamaraan, charm, pabango nga, pang-inom. Bakit ko papainumin? Para pagkatapos niyang mainom, pagtingin niya sa akin, hot na ako, maganda na ako, kahit hindi ako kagandahan. Ay, Para ganun? diba? Yun ay tatalab sa tunay at nakalaan. Pero kung hindi, sana tanggapin nila. Pero yung iba talagang gumagastos ng milyon para mahalin sila. Diba? Ganun ang pag-ibig. Opo. Maganda po yung mensahe nyo, ma'am, no? Yung kumbaga parang hindi po assurance. Yes. Yung mga love spell. Na parang kung hindi po para sa'yo, hindi pa rin talaga para sa'yo. Ganun talaga. Mahirap pilitin, di ba? Oo nga, pag hindi nakalaan para sa'yo. Kanina may binabanggit ka, mama, no? Yung papainumin. Ano po ba ito? Kumbaga, Saan gawa? oo, saan gawa ito? Tapos halimbawa, hindi na nga kayo nagkikita. Paano mo siya papainumin nun? Meron ba bang ibang paraan? Pwede ba halimbawa, meron kayong may natatago kang picture? Kasi nga, hindi ka makamove on Kaya yung mga gamit niya. Yung mga gamit niya, Oo. nasa bahay mo Oo. pa. So paano? Kanina may binabanggit si Manma parang papaluin daw ng walis. So paano po yun? Halimbawa, umalis si boyfriend, si kalibin, si asawa, kasi may anak, kasi merong mga memories, kasi may aso, may alagang hayop sa bahay. Pinapalo yung gamit na naiwan o pinapalo yung gamit na naiwan. Halimbawa, LDR, pinapalo yung litrato. Pinapalo, may kandila, may asin, may pananalig. Kung minsan talaga, hindi nila alam yung kahalagahan ng rosaryo. Bakit may rosaryo? Para sa akin, ang pag-ibig na hiningi sa Panginoon ay walang karma. Bagkos ay may tinatawag na realization at self-motivation kasi iminamantra mo siya, tatambukin mo yung misteryo. At magkakaroon ka ng realization, Panginoon ko, para sa akin ba to? Panginoon ko, kinukulit kita, kinakato kita. Yung ultimong tubig niyang iinumin ay maglalasang rosas kasi hinihingi mo LDR nga, di ba? Hinihingi mo na maalala ka. Yun yung gayuma na ultimo, kahit gaano siya kalayo, pipilitin mo na yung letrato gawin mong isama sa pagro-rosaryo na Panginoon ko, ibigay mo na sa akin to. Kung hindi man, yung iba kasi ginagamitan nila ng masama, itim na kandila, mga bagay na hindi magaganda, Yan, diba? oo. Sementeryo. Meron naman kasing white witch and black witch dito sa bansa. Yung white witch, yun yung mga katulad na nagdadasal sa umaga, nagdadasal ng rosaryo, nagdadasal sa simbahan, nagta-13 simbahan para sa gayuma sa taong to, nagsasanta Clara, nagbibigay ng itlog. Yun yung mga mabubuting gayuma. Pero ang masasama, yun yung masasalimuot. Sa gabi ginagawa, sa gabi may mga ultimong aso mapapaalulong sa takot kasi gayumang masama yun yung may karmang hindi maganda sa kabuhayan. May balik talaga yun. Yun yung dapat ipaalala natin sa mga taong desperadong mahalin sila na hindi lahat pwedeng hingin sa Panginoon o sa kadiliman kung hindi nakalaan. Yung iba, milyon nga talaga ang ginagastos. Iba-ibang ritualista o lahat sa aming merkado ay nabayaran na pero hindi pa ibinibigay sa kanya. Sabi ko, baka kulang ka ng pag-ibig sa Panginoon para ibigay sa iyo yung pag-ibig na kailangan mo. Ako kasi, more on pagpapakilala ko, hindi sa masama, kundi para ma-realize nila. Diba? Na kung hindi sa iyo ang pag-ibig, okay, ginagayuma mo. Pinipilit mo hanggang sa marinig ka ng Panginoon isang araw. Yun ay sakripisyo. Kasabay ng pag-ibig ang sakripisyo. Love, faith, hope, and sacrifice. Yun po. Opo. Ma'am,
gusto ko lang baliktarin yung sitwasyon. Halimbawa po, nasa isang relationship ka na hindi na po healthy. Hindi na masaya. Hindi na masaya. Yung Sinasaktan gusto ka. mo nang bumitaw. Oo. Ayan, bigla tuloy kumulog. Oo. Ano hong pwedeng gawin? May pangalan ako sa merkado na yan. Pag ang mga lalaki o babae ay sobrang hirap ng pakisamahan, kahit wala namang kapalit, isinisimba rin naman namin yan. Hinihiling rin naman namin sa mabuting paraan na sana ipakawalan ka na o makahanap siya ng iba. Kung talagang hindi nakalaan sa kanya, magkakaroon ng pambura ng alaala. Buburahin mo ang alaala ng taong mapanakit hanggang sa hindi ka na maalala at makalaya ka. Oo. Sa aking pag-ibig, kung hindi naman talaga tama sa aking mga kinakausap, binubura yung alaala. Pinapainom ng isang bagay, maaring tubig o kalikasan. Nature pa rin po ang pinakamahalaga. Ikaw at ang kalikasan ay isa, kaya mahalaga na pambalik at pambura ng alaala. At higit sa lahat, pampakalma upang hindi na maibalik sa dati, upang hindi ka nasaktan. Yun ang ginagawa ng iba, kaya nagiging tagapagtanggol ako. Ganon. Parang... Lalapit ako, pero selected people lamang ang nakakalapit. Pag sobrang sakit na at nakita ko na yung hindi magandang dulot sa iyong kalusugan, hinihingi ko na yan na ikay pakawalan na pagtalikod mo, hindi ka na maalala. Ganun ang ginagawa. may ganun palang parang option, no, na parang kabaliktaran. Yes. Opo. Ma'am, meron na ho bang lumapit po sa inyo na ang layunin naman po maghiganti? Kumbaga po, hindi tungkol sa pag-ibig. Halimbawa po, may nagawang masama sa kanya. Ang gusto naman po makapaghiganti, magrebelde. May ganun ho bang mga kliyente po kayo? Sa malinaw na usapan, marami po. Minsan, sa isang araw, ang daming lumalapit. Nililinaw ko lang. Sinasabi ko, pinagdadasal ko sila na sana matuto sila at magkaroon ng kapatawaran. Depende sa istorya, depende sa tinatawag nating pinagdaanan. Kuminsan kasi ang lalapit sa akin feeling biktima. So binibigyan ko sila ng ultimatum na kung yan ay totoo, maganda ang outcome. Ngunit kung hindi, ikaw ang mapaparusahan. Kasi hindi lang naman tayo manggagamot ng puso di ba? Ako'y nakilala sa merkado bilang Orange Jeremy, Glory Jane, makukulam ng panahon. Tinawag akong hybrid kasi alam nila yung kapasidad ko. At para sa mga natasagasaan ko, syempre iba yung kaisipan nila. Ibig sabihin, hindi inilaan sa'yo gusto mong maghiganti, nagiging kalaban ako sa punto. At yun ang pinakamasakit. Yung hindi mo kasi ibinigay yung gusto niya. At hindi rin ibibigay ng pagkakataon kahit gumastos pa siya ng milyon, di ba? Hanggang sa sinabi niya na hindi talaga maganda ang gumante. Marirealize. Kasi ang hinihingi ko motivation, realization, hanggang sa magkaroon ng outcome. Tama ba yung kwento mo? O magkaroon ka ng karma? O, diba? O umuulan ng karayom sa iyong pagtulog o bangungot dahil masama ang kwento mo. Ang mga taong sinungaling ay talagang may kabayaran. Ang mga taong madumi ang puso ay talagang sinisingil ng panahon at pagkakataon. Hindi man agad-agad, pero siyempre, katulad ng pag-ibig, ang pag-ibig na nakalaan ay napakatamis, napakasarap. At araw-araw na para kang nilalanggam. Ngunit ang pag-ibig na ginayuma at nakakawalan ng katinuan, dahil gusto mo ikaw lang ang mahal, dahil sobra kang seloso, yan talagang hindi healthy. May araw na sisingilin ka ng panahon, magigising ang taong yan, at paparusahan ka ng dapat na mamarusa sa iyo. Yun po. Halimbawa, ma'am naman halimbawa ex na, no? Tapos nakita niya yung dati niyang karelasyon, meron ng bago. Kumaga parang naiinggit siya. Pwede ba totoo ba yun na parang yung sa mga pelikula, yung parang gumagamit ng voodoo doll, tapos gagawin mo, pasasakitin mo yung ulo nung bago niyang girlfriend. Para maghiwalay yung Oo, dalawa. para maghiwalay, nainggit ka kasi sana ako yan, di ba? Yung mga ganun. Pwede ba yun? Madalas pong nangyayari dyan bilang manggagamot. May mga lumalapit sa akin na yung babae o sabihin na natin mga kilalang tao, mga magagandang modelo, pinakulam sila nung ex nung lalaki. So, ang ginagawa ko, ginagamot ko, hinuhuli ko, kinukuha ko yung buong pangalan at yung proseso. Sinasabi kong masama yan, wag mong gawin yan. Nahuhuli ka, nakakahiya, mas nakakahiya. Maraming ganon. Pero doon ako sa side na ako po yung madalas na nanggagamot na pinakulam na girlfriend o boyfriend o tinatawag nating sobrang kulang barang. So, ang ginagawa namin, hindi ko pinupost yun. Bagkos, binibigyan ko sila ng privacy para hindi sila mapahiya sa merkado. Hinuhuli lang namin at ginagamot. Kasi sinasabi namin masama. At kung may lalapit sa akin para gumanting yan,
tinatanong ko, tama ba? Kaya ba ng puso mo? Ganun ka ba kagalit? Ganun ba kalalim yung sugat? Kailangan malinaw. Kasi ginagamot pa rin naman natin sila eh. Hindi lang basta sa puso, sa isip, kundi dun sa tinatawag natin, iniwan ka kasi may hindi nakita sa'yo. Iniwan ka kasi hindi nakalaan sa'yo. Kukulamin mo, paghiwalayin mo, pero hindi yan healthy para sa'yo. Kailangan tama yung sabihin mo sa malinaw na panahon at pagkakataon. Ganun po. Opo. Papaano ho ba malalaman ng isang tao na siya po ay kinukulam o parang Yan. nagsisimula na siya ay binabarang po? Usually, para sa akin madalas na dahilan, boyfriend, yung iniwan na ex, magtataka siya, mula nung naging boyfriend kita, nagkaroon ako ng sugat. Mula nung naging boyfriend kita, nagkaroon ako ng bukol-bukol sa katawan. Pinapakulam siya, nagkaroon ng balisa, napakiramdam na may nakatingin lagi, napakiramdam na nananaginip ng masama, at higit sa lahat, hindi makakain. Nagbabago yung temperatura sa kwarto kasi yun na yun nangangati yung balat, nagigising ng alas 3, alas 2, alas 4, at pwede din na sabihin natin na hindi na healthy sa kaisipan na feeling kalaban yung karelasyon. So, yun talaga pumapasok yung maaring kinulam ka. Maaring naapektuhan din ang negosyo mo, nagkakaroon ng malas, nagkakaroon ng blocker sa lahat ng tinatawag natin na nakausap mo na dapat mag-aakit ng pera sa buhay mo. Kasi ang gayuma, hindi lang para sa mabuti, kundi para sa masama. Kaya yun po ang nangyayari. Kaya kinukulam, may mabuting mangkukulam, negosyo mo umaangat. Kasi kahit nagbayad na siya ng mahal sa mangkukulam, maganda yung backfire sa iyo Ibig sabihin, kinukulam ka para umangat ka lalo. Ibig sabihin, mali yung nangyari. Maraming nangyayari. Pag nagtataka ka na ang sarap-sarap ng buhay mo. Parang, alam mo may naiinggit sa'yo, alam mo pinakukulam ka, pero maganda yung feedback. So, doon na rin pumapasok yung mabuting outcome ng pakulam, pabarang, di ba? Bumaliktad. Merong masama at mabuti. Ibig sabihin, pag ikaw naman ay masama impact, nagkakaroon ka ng sugat ng bukol, nalalagas yung buhok, kahit nagpa-doktor ka, ang importante nagpa-doktor ka, walang findings ng doktor. Doon papasok ang mga albularyo. Ang mga Ayun. albularyo na malalapitan, magpapatawas ka, di ba? Siguro ma'am, mensahe po sa ating mga kababayan, especially doon sa mga malalamig po ang kanilang Valentine's Day at lagi nyo nga sinasabi kanina na kung hindi laan para sa'yo, wag nang ipilit. Siguro paano natin yun sasabihin doon sa ating mga kababayan na nasasaktan pa hanggang sa mga oras na ito? Para sa akin, sa mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa abroad na nakakapanood nito at mga followers ko, hawakan mo yung puso mo. Kung walang nagmamahal sa'yo, sigurado ka ba? Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng may likha. Maaaring siya yung ka-Valentine's mo at maganda yun para sa'yo. Napaka-healthy ng pag-ibig natin na pagising sa umaga, kompleto tayo, kamay, paa, at mata at pakiramdam. Mahalin mo ang sarili mo. Mahal ka ng Diyos. Kung hindi talaga nakalaan sa'yo. Ngunit, kung manggagayuma ka at ibinigay sa'yo na pagdating ng February, may bigay ng bulaklak para sa'yo, magpasalamat ka. Narinig ka ng Panginoon para sa pag-ibig na nakalaan sa'yo. Tandaan mo, hindi malamig yung Valentine's. Talagang malakas lang yung ventilador, patayin mo. O may aircon ka lang. Malamig lang yung panahon. Ganon! Opo. Ma'am Glory Jane, maraming salamat po sa inyo pong panahon para po sa aming programa. Saan po kayo pwedeng kontakin ng ating mga kababayan in case po na meron pong gustong humingi po ng inyong serbisyo? Ako pa rin po si Glory Jane Gentolea. Ito ang aking Facebook, ang aking nag-iisang Facebook original. Kung ako hahanapin nyo sa mga istorya, makikita nyo po ako agad-agad. Hybrid aswang, makikita nyo kaagad. Tutulungan ko kayo sa pag-ibig. Kung yan ay nakalaan sa inyo. Pero ako'y libreng tumutulong, hindi po ako pricey. Libre lang po, kandila lang ang babayaran nyo. Makikita nyo rin ako sa Quiapo, Pampanga, nakakalat po ako kahit saan. Makikita nyo ako sa TikTok, Instagram, Glory Jane Gentolea, ang nag-iisa at pinakamagandang babae sa whole wide world. Ritualista, Gayumatera. Maraming Thank you so salamat much po. Thank you so much po. Nakausap po natin si Ma'am Glory Jane Gentolea. Ayan po yung kanyang Facebook account din kung gusto nyo pong
manghingi po ng serbisyo po nila. Yan. Meron bang gayuma para sa impeachment complaint? Pero ang pinakamaganda sinabi ni Glory Jane, na kung hindi para sa'yo, huwag mo na ipilit. Kasi malay mo naman talagang may mga tao, ako kasi dumating na ako sa point na parang ayoko na nag-give up na ako. Kasi nga after all, di ba, ang dami mo naging ex-boyfriend, problema, napagod ka na. Kasi parang nakakapagod yung partner after mo sa isang mahabang relasyon, babalik ka na naman dun sa ano paborito mong ulam, ano paborito mong ayaw mo na ulam. nung ganon. Nakakapagod, lalo na pag ikaw ay may edad na. Para tanungin ka kung sa ano paborito mong kulay. Di ba? Parang hindi na masaya. Di ba? Parang dumating ako sa point na parang nag-give up na ako. Parang ayoko na, bahala na lang. Kung tumandang dalaga, okay na. Kung back to square one, ayaw mo na. Ayoko na. Hanggang sa dumating yung time, kasi sabi nga nila in God's perfect time, talagang dadating ang para sa'yo. Hindi mo kailangan hanapin. Correct. Si Joshua, yung asawa ko, hindi ko sinanap. Nakita ko lang sa coverage yan. Pangalat-galat sa Liwasang Bonifacio. Na para bang habang nakaslow mo kayo parehong nagkatinginan. Hindi ko kalain mo yun. After 12 years, partner. Hindi walang kaming communication kasi magkaklase kami nung college. Magkakilala na kayo ng mga bata kami, pala. pero hindi kami nagpapansinan. Kasi parang hindi naman kayo magkakilala. Hindi kami kasi siya ireg sa FEU. Mga repeater. Yung mga gano'n. Mga lagi kasing pala absent yan. Tapos after 12 years, doon kami ulit nagkita. Tapos ayun na. Pag para sa'yo talaga, para sa'yo. Amen. Diba? Mag-guess nga dito yan. Pwede naman, di ba? Si Joshua. Baka pwede interviewin Ano pong masasabi po ninyo sa aming naging panayam at usapan? Pwede po kayong mag-comment sa atin pong live stream. Ang text line po natin ay 0961-630-7106. Yan, pwede rin po kayo magkomento. I-share nyo naman yung inyong love story ng inyong mga irog, ang inyong mga katipan dito po sa atin sa Facebook. Babasahin natin yan mamaya isa-isa, pati po sa YouTube. I-search nyo lamang po DZXL News. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Babalik pa ang programang Ang Say ng Taong Bayan. Alams na! Oras, 9:28. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, sa coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang